Si Clarence ay nakaupo sa isang bangko sa harap ng kanilang tindahan. Pinagmamasdan ang mga dumaraang estudyante na pabalik mula sa eskwela. Tanghali na at ang init ng araw ay bumabalot sa kanilang maliit na bayan. May kaway ng hangin na dumadaan pero hindi sapat para pawiin ang init. Gayunpaman, sanay na si Clarence sa ganitong mga oras. Hindi rin naman masyadong abala ang kanilang tindahan tuwing tanghali kaya siya nagpapahinga lamang muna. Ang tindahan nila na halos katabi lang ng eskwelahan ay maliit ngunit maaliwalas. Punong-puno ito ng mga paborito ng mga bata. Mga candy, chichirya at kung ano-ano pa. Sa kabilang bahagi naman ng tindahan ay may mga notebooks, lapis at iba pang gamit sa eskwela. Mura at kumpleto. Iyan ang parating sinasabi ng kanyang ina, si Aling Silya, habang kinakausap ang mga suki. Clarence anak, pakiayos mo nga yung mga bagong dating na biskwit. Wika ni Aling Silya habang inilalagay sa estante ang mga bagong dating na school supplies. Mukhang dadagsa na naman mamaya yung mga estudyante pagkatapos ng klase. Opo ma, sagot ni Clarence at agad na tumayo. Kinuha niya ang kahon ng mga biskwit at isa-isang nilagay sa tamang lugar. Seryoso niya inaayos ang tindahan at sa kanyang murang edad ay nakasanayan na rin niya ang pagtulong sa kanilang munting negosyo. Ang kanyang ama naman, si Mang Leo, ay abala sa likod ng tindahan. Nag-aayos ng mga bagong stocks ng soft drinks. Minsan, tumutulong din ito sa tindahan kapag may mga malalaking order o kung maraming bumibili. Subalit, mas madalas, si Mang Leo ang nag-aasikaso ng pagkuha ng mga paninda mula sa supplier. Matikas pa rin si Mang Leo kahit pa dumaan na ito sa maraming pagsubok sa buhay bilang isang tindero. Hindi siya gaanong palakibo, ngunit mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Habang nag-aayos si Clarence sa mga biskwit, dumating ang isang grupo ng mga estudyante. Isang batang lalaki ang agad lumapit sa estante ng candy. Clarence, magkano to? Tanong ng bata, sabay hawak sa isang supot ng chichirya. 5 piso lang yan, Billy. Sagot ni Clarence habang inilalagay pa ang natitirang mga biskwit. May bago rin kaming biskwit dyan. Masarap yun. Subukan mo minsan. Napatingin si Billy at kinuha ang inirekomenda ni Clarence. Sige, susubukan ko ito mamaya. Nakangiting tugon ni Billy bago nagbayad. Matapos magbayad ang mga estudyante, bumalik si Clarence sa pwesto niya sa bangko. Muli niyang tinanaw ang daan na palaging abala kapag may mga estudyanteng pumapasok at lumalabas sa eskwelahan. Sa likod ng isipan niya, naaalala niya ang kanyang lolo, si Tatang Mateo. Ang lolo niya ay isang retiradong sundalo na nakatira din sa kanilang bahay. Madalas ay nasa labas ito ng tindahan. Nanonood ng mga dumadaang tao, tahimik ngunit alerto ang mga mata. Parang sanay pa rin sa pagmatsyag, kahit matagal lang nagretira sa serbisyo. Matuto kang magbantay. Parating niyang sinasabi kay Clarence. Hindi lang para sa tindahan, kundi para sa sarili mo. Minsan, habang nag-aagahan sila, napapatingin si Clarence kay Tatang Mateo. Lolo, bakit po ba kayo naging sundalo? Tanong niya, puno ng kuryosidad. Ngumiti ang kanyang lolo, nagpakawala ng malalim na hininga. Noong panahon ko anak, hindi uso ang maraming pagpipilian. Isa lang ang gusto ko, ang ipagtanggol ang bayan, kaya naging sundalo ako. Hindi ba kayo natakot, Lolo? Patuloy ni Clarence, hindi maiwasang humanga sa tapon ng kanyang lolo. Siyempre, natatakot din ako. Pero mas matimbang ang tungkulin kaysa sa takot. Sagot ni Tatang Mateo. Kaya ikaw, Clarence, kung may pagkakataon kang maglingkod, huwag kang magdadalawang isip. Pero piliin mong maingat ang mga laban na papasukin mo. Tahimik lang si Clarence, iniisip ang mga sinabi ng kanyang lolo. Kahit hindi pa niya lubos na iintindihan ang lahat, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Habang papalapit ang hapon, dumadagsa muli ang mga estudyante. Ang mga tinig ng tawanan at kwentuhan ng mga bata ay nagbibigay buhay sa kanilang munting tindahan. Si Clarence ay muling bumalik sa pwesto niya, handang salubungin ang mga bibili. Si Clarence ay nakaupo sa harapan ng kanilang klase, tahimik na nagbabasa ng libro habang hinihintay ang kanilang guro. Casual lang ang pakikitungo niya sa kanyang mga kaklase, ngunit hindi maikakaila na marami ang lumalapit sa kanya
hindi lang dahil sa tindahan nila, kundi dahil sa kanyang talino at sipag. Clarence, tapos ka na ba sa assignment sa math? Tanong ni Joey, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Clarence. Lumapit ito at naupo sa tabi niya, hawak ang notebook na halatang nagmamadaling tapusin. Tapos na, sagot ni Clarence nang hindi inaalis ang mata sa kanyang binabasa. Kailangan mo ba ng tulong? Napangiti si Joey at tumango. Oo, hindi ko kasi masyado naintindihan yung sa multiplication ng fractions. Pwedeng ipakita mo kung paano mo ginawa? Inilapag ni Clarence ang binabasa at kinuha ang notebook ni Joey. Sige, ganito lang yan. Dapat muna mag-cross multiply ka dito. Tapos, simplify mo yung sagot o tignan mo. Sabi niya habang dinudot-dot ng ballpen ang mga numero sa notebook. Matapos ipaliwanag, bumalik siya sa kanyang upuan at nagpatuloy sa pagbabasa. Gets mo na? Tanong niya kay Joey. Oo, salamat Clarence. Ang dali pala kapag ikaw nag-e-explain. Tuwan-tuwa si Joey, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Buti ka pa, hindi nahihirapan. Nasanay na lang siguro ako. Sagot ni Clarence na may konting ngiti. Hindi nagtagal, lumapit si Liza at Melay, mga kaklase ni Clarence na madalas humingi ng tulong tuwing may malaking proyekto. Clarence, pwede ba makisilip ng science project mo mamaya? Para lang may idea kami kung paano gagawin yung sa amin. Tanong ni Melay. Oo naman, walang problema. Sagot ni Clarence. Pero siguro mamaya na pagkatapos ng klase, para hindi tayo mapagalitan. Salamat talaga, parati kang maaasahan. Wika ni Liza habang tinatandaan ang sinabi ni Clarence. Napangiti ang dalawa bago bumalik sa kanilang mga upuan. Habang nagkaklase, nakikita ng mga kaklase ni Clarence na parati itong handang sumagot sa mga tanong ng guro. Hindi siya mayabang sa talino niya kahit marami ang lumalapit sa kanya. Hindi para magpaturo lang, kundi para maging kaibigan din. Ang sipag mo talaga, Clarence. Sabi ng isa nilang kaklase pagkatapos ng klase habang sabay-sabay silang palabas ng eskwelahan. Ginagawa ko lang kung ano ang dapat gawin. Sagot ni Clarence na may simpleng ngiti. Pero dapat din kasi masaya ka sa ginagawa mo para hindi mabigat. Lodi ka talaga, Clarence. Biro ng isa pa nilang kaklase, sabay tawa ng mga kasama. Kahit hindi siya ang pinakasikat o pinakamaingay sa klase, si Clarence ay kinagigiliwan ng marami. Hindi dahil may tindahan sila malapit sa eskwelahan, kundi dahil sa kanyang kasipagan at pagiging matulungin. Alam ng lahat na parati siyang handang tumulong, kahit sa mga assignments o projects. Noong nagkolehiyo si Clarence, malaki ang naging pagbabago sa takbo ng buhay nila. Bagamat nag-aaral siya ng business management sa universidad, hindi pa rin maiiwasang mag-alala ang binata sa kalagayan ng kanilang tindahan. Tuwing uuwi siya mula sa klase, palagi nandiyan ang tanawin ng kanyang mga magulang, si Aling Celia at Mang Leo, na nakaupo sa lamesa, seryoso nagkukwenta ng kita. Isang gabi, pag-uwi ni Clarence mula sa universidad, nadatnan niya ang kanyang mga magulang sa parehong pwesto. Ang mga mata ni Aling Celia ay may halong lungkot, habang si Mang Leo ay tahimik na nakatitig sa resibo na nasa kanyang harapan. Kamusta po ma? Pa? Tanong ni Clarence, pagod pero nag-aalala. Anak, medyo mahina talaga ang kita ng tindahan ngayon. Sagot ni Aling Celia, sabay buntong hininga. Marami ng tindahan ang itinayo dito sa paligid. Hindi kagaya dati na sa atin lang bumibili ang mga estudyante. Halos kalahati ang kinikita natin dati. Wala na ngayon. Dagdag pa ni Mang Leo. Hindi na namin alam kung aabot pa ba to sa susunod na buwan. Sumandal si Clarence sa upuan at tahimik na nakikinig. Alam niyang matagal lang bumababa ang kita nila, pero hindi niya inaasahan na ganito na pala kalala ang sitwasyon. Hindi na makapagtago si Aling Celia ng pag-aalala sa kanyang boses. Baka naman pwedeng itaas natin yung presyo ng mga paninda natin para makabawi kahit papaano. Mungkahi ni Clarence, pilit na nag-iisip ng solusyon. Umiling si Mang Leo. Hindi yun pwede anak. Kapag tinaasan natin, baka lalong hindi na sila bumili sa atin. Lahat ng tindahan sa paligid, halos pare-pareho lang ang presyo.
Napatitig si Clarence sa mga resibo sa mesa. Paano kung dagdagan natin ang mga paninda? Magdagdag tayo ng ibang produkto na wala yung ibang tindahan. Iniisip na rin namin yan, pero dagdag gastos na naman yan. Hindi tayo sigurado kung bibili rin ng mga tao. Wika ni Aling Silya. Napasandal si Clarence at tumingin sa kisame. Nag-iisip na iba pang solusyon. Alam niyang hindi pwedeng pabayaan na lang ang tindahan nila, lalo na dito sila kumukuha ng panggastos sa araw-araw. Ngunit bilang estudyante, limitado lang ang magagawa niya, lalo na't kailangan niya unahin din ang kanyang pag-aaral. Tuloy lang ba tayo sa ganito, Ma? Pa? Tanong ni Clarence, halatang nag-aalala. Wala ba tayong ibang pwedeng gawin para mailigtas tong tindahan? Hindi namin alam, anak. Tugon ni Mang Leo. Kaya nga gabi-gabi kami nagbibilang, umaasa makakakita ng paraan para hindi tuluyang malugi. Nararamdaman ni Clarence ang bigat ng sitwasyon at alam niya hindi sapat na pabayaan na lang ito. Gusto niya makatulong, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano. Lumalalim ang gabi, ngunit ang alalahanin sa kanilang kabuhayan ay tila hindi basta-basta lilipas. Na mapagtanto ni Clarence na hindi sapat ang magpatuloy lang sa lumang paraan ng pamamalakad ng tindahan, nagsipag siya sa kanyang pag-aaral at aktibong naghanap ng mga solusyon para sa kanilang problema. Hindi lamang siya umaasa sa mga libro at leksyon sa kolehiyo, kundi nagtatanong-tanong din siya sa kanyang mga kaibigan at propesor. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang propesor sa business management, na ibahagi niya ang sitwasyon ng kanilang tindahan. Sir, may problema po kasi kami sa tindahan namin. Pababa ng pababa ang kita dahil sa dami ng kompetisyon sa paligid. Sambit ni Clarence. Iniisip ko pong itaas yung presyo, pero baka lalo lang po mawala ng mga customer. Ngumiti ang propesor at tumango. Tama yan, Clarence. Hindi lagi sa presyo nagkakatalo. Ang mahalaga, paano mo mapapalapit ang produkto sa mga customer? Anong meron sa tindahan nyo na wala sa iba? Bigla may pumasok na ideya kay Clarence. Tama nga, sir. Siguro hindi lang sa presyo o produkto ang sagot. Paano kaya kung mag-offer kami ng delivery service? Napatingin ang professor at ngumiti. Magandang ideya yan. Sa panahon ngayon, convenience ang hinahanap ng mga tao. Kung mahahatid yun sa kanilang kailangan nila na hindi na sila lalabas ng bahay, malaking bagay yun. Pag-uwi ni Clarence, agad niyang kinausap ang kanyang mga magulang. Ma, Pa, naisip ko na po. Bakit hindi tayo mag-offer ng delivery service? Hindi naman kalakihan ang bayan natin, kaya mabilis nating maihahatid yung mga order ng mga customer. Nagkatinginan sina Aling Silya at Mang Leo. Delivery service? Tanong ni Aling Silya, tila nagguguluhan. Paano naman natin gagawin yan, anak? Ganito po, paliwanag ni Clarence, puno ng determinasyon. Gagamit tayo ng telepono sa tindahan. Kapag may tumawag at nag-order, ihahatid natin ang mga produkto nila gamit ang bisikleta ng mga tauhan natin. Simpleng sistema lang, pero sigurado ako magugustuhan to ng mga customer, lalo na yung mga hindi makalabas ng bahay o yung mga busy sa trabaho. Sumingit si Mang Leo, nag-aalangan. Pero anak, magastos yan. Dagdag trabaho rin yun sa mga taon natin. Pa, mabilis lang to at hindi kalakihan ng gastos. Saka hindi naman kailangan araw-araw. Kapag may mga order lang, konting adjustment lang, pero tingin ko mas mapapalapit tayo sa mga customer. Tsaka, hindi tayo kailangan makipag-compete sa presyo. Sa serbisyo tayo babawi. Paliwanag ni Clarence. Tahimik si Aling Silya, iniisip ang mga sinabi ng anak. May punto ka, Clarence. Kung ganito ang paraan para maiba tayo sa ibang tindahan, baka nga makatulong. Subukan natin. Sagot niya, may halong pag-asa sa kanyang tinig. Nagkaroon ng bagong sigla si Clarence. Simula noon, nag-focus siya sa pagbuo ng sistema para sa delivery service ng kanilang tindahan. Nakipag-usap siya sa kanilang mga trabahador at ipinakilala ang ideya. Kailangan lang natin maging mabilis at maaasahan sa paghahatid. Sabi niya sa kanila, kapag nakuha natin ang tiwala ng mga customer, tiyak dadami ang magpapadeliver.
Sa tulong ng kanyang pamilya at mga tauhan, nag-umpisa ang bagong serbisyo. Ang simpleng tindahan nila na dati binabalot ng takot sa pagkalugi, ngayon ay muling nabuhay. Nagsimula nang tumawag ang mga customer, mga magulang na busy sa trabaho, mga estudyante may mga project, at mga taong walang oras para pumunta sa tindahan. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nakita ng pamilya ni Clarence ang epekto ng kanilang bagong delivery service. Dumami ang mga tumatawag sa tindahan, mga regular na customer, at pati na rin mga bago. Nakita ni Aling Silya at Mang Leo ang pagbabago. Mula sa halos pagsasara ng tindahan, ngayon ay unti-unti itong lumalago muli. Isang gabi, habang nagdi-dinner ang pamilya, nag-usap sila tungkol sa magandang takbo ng negosyo. "Clarence anak, mukhang tama ka nga," wika ni Mang Leo habang umunguya ng pagkain. "Dahil sa delivery service mo, mas marami tayong customer ngayon. Dati, halos walang pumapasok sa tindahan. Ngayon pati mga malalayong lugar, umu-order na." Ngumiti si Clarence, masaya sa naririnig. "Buti naman po pa. Talaga pong sinubukan ko lang mag-apply na natutunan ko sa klase. Hindi ko rin po akalain na ganito kalaki ang epekto. Pansin ko nga, mga dati nating suki, mas loyal na ngayon. Yung mga ibang tindahan sa paligid, sinubukan din mag-offer ng delivery service, pero hindi pa rin sila makasabay sa atin," sabi ni Aling Silya na may halong pagmamalaki. "Oo nga po eh," tugon ni Clarence. "Siguro po dahil nasanay na ang mga tao sa atin. Alam nila maaasahan tayo. Minsan kasi hindi lang presyo o produkto ang tinitingnan ng mga customer, kundi yung tiwala na ibinibigay natin." Napatango si Mang Leo. "Tiwala nga ang puhunan. Nakatulong rin siguro na mas maaga tayo nag-adapt. Kaya kahit gayahin tayo ng iba, hindi na nila makuha ang mga suki natin." Sa unti-unting pag-usbong ng kanilang negosyo, nagdesisyon si Aling Silya at Mang Leo na palakihin ang tindahan. Nagdagdag sila ng mas maraming paninda mula sa mga pagkain hanggang sa iba't ibang gamit na mas makakaakit ng mas maraming customer. Nag-invest din sila sa mas maayos na sistema ng delivery. Bumili sila ng dagdag na bisikleta para sa kanilang mga trabahador at nag-upgrade ng kanilang telepono para mas mabilis na makakuha ng orders. Habang pinalalaki ang tindahan, hindi rin nila nakalimutan magpasalamat kay Clarence. Alam nila na ang ideya ng anak ang nagligtas sa kanilang kabuhayan. "Clarence anak," wika ni Aling Silya isang hapon habang tinutulungan siya ni Clarence sa tindahan. "Hindi namin magagawa ito kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi mo kami binigyan ng ideya at hindi ka nagsikap, baka matagal nang wala itong tindahan." Ngumiti si Clarence, simpleng tumango. "Tulong-tulong lang po tayo ma. Tindahan po natin ito. Kaya gagawin ko po ang lahat para hindi tayo malugi. Saka, natututo rin ako habang tinutulungan kayo." Dahil sa patuloy na pagsusumikap at inobasyon ni Clarence, pati na rin sa sipag ng kanyang mga magulang at tauhan, naging matagumpay muli ang kanilang negosyo. Ngayon, hindi na lamang sila ang simpleng tindahan malapit sa eskwelahan. Sila na ang pinipiling tindahan ng karamihan sa kanilang lugar. Ang araw ng graduation ni Clarence ay isang makulay na okasyon para sa buong pamilya. Nakasuot siya ng toga habang masaya naglalakad papunta sa entablado. Nakangiti habang binabati siya ng mga kaklase at kaibigan. Ang buong paligid ng auditorium ay puno ng ingay mula sa mga cheering na pamilya. At sa sandaling tinawag ang pangalan ni Clarence, halos mabingi siya sa palakpakan at hiyawan. "Clarence Reyes, Bachelor of Science in Business Management, cum laude," anunsyo ng MC. At agad na lumabas ang ngiti ni Clarence habang inaabot ang diploma. Pagbaba niya mula sa entablado, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na halatang hindi maitago ang tuwa. Yumakap sa kanya si Aling Silya, may luha sa mga mata. "Anak, ang galing-galing mo. Sobrang proud kami sa'yo," sabi niya habang tinatapik ang likod ni Clarence. "Salamat ma," sagot ni Clarence, napapangiti rin habang niyayakap ang kanyang ama. "Sabi ko na nga eh, magiging matagumpay ka," sambit ni Mang Leo, may konting yabang sa kanyang tinig. "Lahat ng sipag mo, sulit na sulit." Pagkatapos ng seremonya, nagsama-sama sila sa bahay para sa isang simpleng salo-salo. Hindi man engrande ang selebrasyon, ramdam ang saya sa bawat ngiti at halakhak ng pamilya.
Nakaupo si Clarence sa mesa kasama ang ilang kaibigan at mga kamag-anak. Nagkukwentuhan tungkol sa mga plano niya matapos ang kolehiyo. "O Clarence," tanong ng isa niyang kaibigan, si Joey, habang kumukuha ng paborito niyang ulam. "Ano plano mo ngayon? Magtatrabaho ka ba agad?" "Oo bro," sagot ni Clarence na pangiti. "Nakahanap na ako ng trabaho sa isang kumpanya bilang entry-level na empleyado sa operations. Dito ko ilalapat lahat ng natutunan ko sa kolehiyo." "Masipag mo talaga," biro ni Melay, isa sa mga kaibigan nila. "Kakagraduate mo pa lang, magtatrabaho ka na agad. Pahinga ka muna." "Naku, wala nang pahinga-pahinga," sagot ni Clarence na tawa. "Gusto ko nang simulan to para ma-apply ko na yung mga natutunan ko. At saka, para tuloy-tuloy na rin ang growth." Nang magsimula si Clarence sa kanyang bagong trabaho, tahimik lang siya, palagi nagmamasid at nag-aaral. Siya ay isang simpleng empleyado sa operations, ngunit hindi nagtagal napansin ng kanyang mga kasamahan at mga superior ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Kapag may mga proyekto, palagi siya nagbibigay ng kanyang opinyon at mga rekomendasyon. Isang araw, habang nag-uusap ang kanilang team tungkol sa isang bagong proyekto, tinanong ng kanilang boss, si Mr. Santos, ang grupo. "May mga suggestion ba kayo kung paano natin papabilis ang delivery ng produkto?" Tahimik ang iba pero nagsalita si Clarence. "Sir, sa tingin ko po, kung gagamit tayo ng bagong software para masubaybayan ang stock at deliveries, mas magiging efficient tayo. Marami na pong available na programs na pwedeng makatulong sa ganitong aspeto." Napatingin si Mr. Santos sa kanya, tila natuwa sa ideya. "Magandang rekomendasyon, Clarence. Pag-aralan natin yan." Sa mga sumunod na linggo, ipinakilala ni Clarence ang mga rekomendasyon niya sa team at dahan-dahang ipinapatupad ito ng kumpanya. Mabilis nilang napansin ang resulta, bumilis ang proseso ng deliveries at bumaba ang mga delays. Dahil dito, umanga ang reputasyon ni Clarence sa opisina. Nang dumating ang araw ng performance review, pinatawag si Clarence ni Mr. Santos sa kanyang opisina. "Clarence," bungad ni Mr. Santos habang pinapaupo siya. "Napansin ko ang mga kontribusyon mo dito sa team nitong mga nakaraang buwan. Hindi lingid sa amin na ikaw ang dahilan kung bakit naging mas efficient ang operations natin. Kaya gusto kong ipromote ka bilang Junior Operations Manager." Nagulat si Clarence, hindi inaasahan ang mabilis na pag-angat. "Sir, maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na ganito kabilis, pero gagawin ko po ang lahat para mas mapabuti ang kumpanya." "Deserve mo yan, Clarence," tugon ni Mr. Santos, nakangiti. "Ipinakita mo na kaya mo mag-isip ng mga solusyon at mag-ambag na malaki sa kumpanya. Ituloy mo lang yan." Sa bagong posisyon ni Clarence, mas dumami ang responsibilidad, ngunit mas lalo rin siyang nagsipag. Unti-unti, umangat siya mula sa pagiging junior manager hanggang sa maging senior operations manager. Lahat ng kanyang pagsusumikap mula sa kolehiyo hanggang sa trabaho ay nagdulot ng tagumpay na hindi niya inakala na darating agad. Sa bawat hakbang na umangat siya, hindi rin niya nakakalimutang ipagpasalamat sa pamilya at mga kaibigan ang kanilang suporta. "Hindi ko maaabot to kung hindi dahil sa inyo." Madalas niyang sabihin sa kanila, lalo na sa tuwing may pagkakataon silang magsalo-salo. Dumating ang araw na pinatawag si Clarence sa opisina ng kanilang CEO, si Mr. Rodriguez. Hindi niya inakala na ang pag-uusap na ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Umupo siya sa harap ng malaki at eleganteng mesa ng CEO. Kinakabahan, ngunit sabik sa kung ano man ang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. "Clarence," bungod ni Mr. Rodriguez, may ngiti sa kanyang muka. "Nakita namin ang husay mo sa trabaho. Hindi lingid sa amin na malaki ang naiambag mo sa tagumpay ng kumpanya. At sa aming pagpapalawak, kailangan namin ng mga katulad mo para pamahalaan ng bagong branch." Nagulat si Clarence. "Salamat po, sir. Anong branch po yung sinasabi ninyo?" "Dito na papasok ang malaking oportunidad na gusto kong ialok sa'yo." Seryosong tugon ni Mr. Rodriguez. "May bagong branch na itatayo ang kumpanya sa Amerika at gusto naming ikaw ang maging manager nito." Nanlaki ang mga mata ni Clarence. Halatang nagulat. "Amerika, sir? Ako po?" Tanong niya, hindi makapaniwala. "Oo, Clarence. Alam ko malaki ang magiging sakripisyo.
Pero naniniwala kong handa ka na sa hamong ito. Malayo ka nga sa pamilya mo, pero tingin ko ito ang tamang hakbang para sa iyong karir. Paliwanag ni Mr. Rodriguez. Napatingin si Clarence sa labas ng bintana. Iniisip ang mga bagay na maaaring magbago. Alam niyang malaking oportunidad ito, isang once in a lifetime chance na hindi basta-basta makukuha. Ngunit hindi rin maikakaila ang lungkot na nararamdaman niya. Paano na ang kanyang mga magulang? Ang tindahan, hindi maaaring iwan ng kanyang mga magulang ang negosyo dahil sila ang nagsasagawa ng halos lahat ng operasyon. Sir, malaking pasasalamat po sa tiwala ninyo. Wika ni Clarence, may halong saya at pag-aalala sa boses. Pero kailangan ko pong pag-isipan ng mabuti. Malaki po ang magiging epekto nito sa pamilya ko. Siyempre, Clarence. Sabat ni Mr. Rodriguez, ngumiti ng bahagya. Hindi kita mamadaliin. Bibigyan kita ng oras para magdesisyon. Pero kung tatanggapin mo, siguradong malaki ang magiging benepisyo para sa karir mo. Pag-uwi ni Clarence, agad niyang kinausap ang kanyang mga magulang. Tahimik lang siya nakaupo sa mesa ng kanilang tahanan, habang ang kanyang ina at ama ay abalang nag-aayos sa mga resibo sa tindahan. Ma, pa, panimula ni Clarence. May inaalok po sa akin si Sir Rodriguez ng malaking oportunidad. Gusto po nila akong ipadala sa Amerika para pamahalaan yung bagong branch ng kumpanya. Napahinto ang kanyang ina sa ginagawa at napatingin sa kanya. Amerika? Tanong ni Aling Celia, halata ang gulat sa kanyang mukha. Ang layo naman anak. Tumango si Clarence. Opo ma, malaking pagkakataon po to para sa karir ko. Pero iniisip ko rin po kayo. Hindi ko alam kung kaya kong iwan kayo rito. Tahimik na nakinig si Mang Leo, ngunit maya-maya ay nagsalita. Anak, alam naming hindi magiging madali. Pero kung sa tingin mo ay makakatulong yan sa pag-unlad mo, suportado ka namin. Hindi mo kailangang mag-alala sa tindahan. Kami ng nanay mo ang bahala rito. Pero paano po kung matagalan ako roon? Tanong ni Clarence, halata nag-aalala pa rin. Ngumiti si Mang Leo. Ang mahalaga anak ay ang oportunidad na ito para sa'yo. Hindi naman kami aalis dito. Ang gusto lang namin ay magtagumpay ka. Huwag mong pigilan ang sarili mo dahil sa amin. Naluha si Clarence sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang tama ang mga ito, pero hindi pa rin maiwasang masaktan sa ideya na malalayo siya sa kanila. Dumating ang gabi bago ang kanyang pag-alis at nagkaroon sila ng isang maliit na party bilang send-off para kay Clarence. Hindi ito en grande, pero puno ng pagmamahal at suporta mula sa pamilya at malalapit na kaibigan. Clarence, alam naming magiging matagumpay ka sa Amerika. Sabi ni Joey, ang matalik niyang kaibigan. Alam mo, idol ka namin dito. Kaya wag mo kaming kakalimutan pag nandun ka na ha. Natawa si Clarence habang nilalabanan ang lungkot. Siyempre naman Joey, hindi ko kayo makakalimutan. Lahat ng natutunan ko dito sa bayan natin, dadalhin ko roon. Si Aling Celia naman ay tahimik na nakaupo sa gilid. Pinipigil ang luha habang tinitingnan ang anak. Na matapos ang huling sandali ng salo-salo, niyakap ni Clarence ang kanyang ina at ama. Mag-iingat ka roon anak, sabi ni Aling Celia, may luha sa kanyang mga mata. Huwag ka mag-alala sa amin, gawin mo lang ang makakabuti para sa'yo. Opo ma, pa, pangako po, pagbalik ko, mas maganda magiging takbo ng buhay natin. Sabi ni Clarence, pilit na ngumiti. Pag-alis ni Clarence patungo sa ibang bansa, bitbit niya ang pagmamahal ng pamilya at pangarap na bumalik balang araw. Dala ang mas marami pang karanasan na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Alam niya mahirap ang magiging daan, ngunit alam din niya na ito ay para sa kanilang lahat. Nang makarating si Clarence sa Amerika, mabilis niyang natutunan ng mga bagong hamon ng pamumuhay sa ibang bansa. Malaki ang pagkakaiba sa kultura at mga tao. At alam niya hindi magiging madali ang pagiging manager ng isang buong branch na puno ng mga empleyadong Amerikano. Sa mga unang linggo, nahirapan siya, lalo na't kailangan niya makibagay at mag-adjust sa paraan ng pamumuhay at pakikipag-usap. Subalit, mabilis siyang natuto, at dahil dito, naging komportable siya sa pakikisalamuha sa kanyang mga kasamahan. Clarence, you need to be more assertive if you want to keep this position.
Payo ng kanyang mentor, si Mr. Adams, isang senior executive sa kanilang kumpanya. In this industry, people are always looking for opportunities to climb the ladder. You have to show them you are in control. Nagsimulang maging mas matapang at istrikto si Clarence sa kanyang pamumuno. Natutunan niya mag-set ng mga malinaw na expectation para sa kanyang mga tauhan at tiyaking lahat ay sumusunod sa tamang proseso. Hindi nagtagal, nakuha niya ang respeto ng kanyang mga empleyado at ang mga unang alinlangan nila tungkol sa isang Pilipinong namumuno ay napawi. Dahil sa kanyang mahusay na pamamalakad, lumago ng husto ang branch na pinamumunuan niya. Hindi lang ito kumikita ng malaki, umabot sa $1,000,000 ang taunang kita ng kumpanya. Salamat sa mga proyektong inilunsad ni Clarence. Ang kanyang kakayahan sa pamumuno ay naging dahilan upang ang kumpanya nila ay maging isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya sa Amerika. Isang araw, habang dumadalo si Clarence sa isang corporate meeting sa isang partner company, doon niya nakilala si Anna, ang anak ng CEO ng kumpanyang kanilang kapartner. Maganda at elegante si Anna at agad na napansin ni Clarence ang kanyang katalinuhan at charm. Matapos ang meeting, nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mag-usap. "So, you're the famous Clarence," sabi ni Anna habang nakikipagkamay. "My father talks a lot about you and how much you've done for the company." Ngumiti si Clarence at tumango. "I'm just doing my part, but it's nice to meet you, Anna. I've heard a lot about you as well." Mula sa simpleng usapan, naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi nagtagal, naging mas malapit si Clarence at Anna sa isa't isa. Madalas silang magkasama sa mga business meetings at mga social events, at kalaunan nahulog ang loob nila sa isa't isa. Naging opisyal sila magkasintahan matapos ng ilang buwan. Kahit magkaiba ang kanilang kultura at kinalakihan, naging malalim ang kanilang relasyon. Si Anna ay malambing at matapang, at na-appreciate niya ang sipag at determinasyon ni Clarence. Sa kabilang banda, si Clarence naman ay humanga sa talino at lakas ng loob ni Anna, na tumulong sa kanilang kumpanya bilang isang executive. Makalipas ang ilang taon, nagdesisyon ng dalawa na magpakasal. Isang simple, ngunit eleganteng kasal ang naganap sa Amerika, na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at ilang malalapit na katrabaho. Dumating ang mga magulang ni Clarence at kahit masaya sila para sa anak, hindi maikakaila ang lungkot na dulot ng hindi pagdalo ni Tatang Mateo, ang lolo ni Clarence, na pumanaw 2 taon bago ang kasal. "Kung buhay lang ang lolo mo, siguradong proud na proud siya sa'yo ngayon," sabi ni Mang Leo habang naglalakad sila papunta sa reception. "Napakalayo na nararating mo, anak." Ngumiti si Clarence at tinapik ang balikat ng kanyang ama. "Opo pa, alam kong masaya si lolo para sa akin, kahit saan man siya ngayon." Niyakap ni Aling Celia si Clarence. "Napakaganda ng buhay mo ngayon, anak. Lahat ng pinaghirapan mo, sulit na sulit. Ipinagmamalaki ka namin." Naluha si Clarence sa sinabi ng ina. Alam niya malayo siya sa kanilang pamilya, ngunit alam din niya na lahat ng sakripisyo ay para sa kanila. Habang nagsisimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay kasama si Anna, hindi nakalimutan ni Clarence ang ugat ng kanyang tagumpay, ang suporta ng kanyang pamilya, ang mga aral mula sa kanyang lolo at ang sipag at determinasyon na nagdala sa kanya kung nasan siya ngayon. Alam niya may mas malaking oportunidad pa sa hinaharap at kasama ang kanyang asawa, handa siyang harapin ang anumang hamon. Mabilis na nabuntis si Anna at sa buong pagbubuntis niya, masaya at puno ng pag-asa ang kanilang pamilya. Laging kasama ni Clarence ang kanyang asawa sa bawat check-up at bawat galaw ng kanilang anak sa sinapupunan ay nagbibigay ng kakaibang saya sa kanilang dalawa. Sa mga gabi nagpapahinga si Anna, lagi niyang sinasabi kay Clarence na sabik na siya makita ang kanilang anak. "Clarence, sa tingin mo ba magiging mabuting ina ako?" Tanong ni Anna isang gabi habang nakahiga sa kanilang kama. Ngumiti si Clarence at hinalikan ang noo ng asawa. "Siyempre, Anna, ikaw pa ba? Makikita mo magiging masaya at masiglang ang ating anak dahil sa'yo." Sa bawat araw na dumaan, lalong tumibay ang kanilang relasyon at hindi na sila makapaghintay na salubungin ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Dumating ang araw na magsisilang na si Anna. Nataranta si Clarence na magsimulang sumakit ang tiyan ng kanyang asawa. Agad niyang kinuha ang kanilang mga gamit at tinulungan si Anna papunta sa sasakyan. Tumatawa pa si Anna kahit paramdam na niya ang labis na sakit.
Clarence, mag-ingat ka lang ha. Hindi naman ako basta-basta manganganak dito sa sasakyan. Biro niya, pilitang tinatanggal ang kaba sa sitwasyon. Ngumiti si Clarence. Alam ko mahal, pero kailangan nating makarating agad sa ospital. Habang mabilis na nagmamaneho si Clarence, sinusubukan niyang huwag maalarma. Nasa isip niya ang kanilang anak, si Anna, at ang kinabukasan nilang pamilya. Ngunit sa gitna ng daan, isang iglap lang, isang napakalaking truck ang lumabas mula sa likod ng isang kanto. Hindi ito nagawa magpreno sa oras. Isang malakas na banggaan ang naganap. Nagkadurog-durog ang harapan ng sasakyan ni Clarence at silang dalawa ni Anna ay sabay na nawalan ng malay. Isang linggo matapos ang aksidente, unti-unting nagising si Clarence sa ospital. Ibinukas niya ang kanyang mga mata, malabo ang paningin at ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang ulo at katawan. Hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyari, tiningnan niya ang paligid. Umaasa makikita si Anna sa tabi niya. Anna! Mahina niyang tawag, ngunit wala siyang narinig na sagot. Sa halip, isang doktor ang lumapit sa kanya, kasama ang mga magulang ni Anna na malalim ang mga mata sa pagluha. Halos hindi niya makita ang ina ni Anna, si Mrs. Stevenson, dahil nanginginig ang mga kamay nito habang hawak ang isang maliit na kumot. Clarence anak, mahinang sabi ni Mrs. Stevenson, may luha sa kanyang mga mata. Nagtaka si Clarence. Asan si Anna? Kamusta na siya? At ang baby namin? Napalunok si Mr. Stevenson, halatang pilit na pinapakalma ang sarili. Clarence, may malungkot kaming balita. Nagpantig ang tenga ni Clarence, naramdaman niya mabilis sa tibok ng kanyang puso habang hinihintay ang mga sumunod na balita. Si Anna, hindi na siya nakaligtas. Mahinang sabi ni Mr. Stevenson, ang mga salita ay para manatilong bumagsak sa puso ni Clarence. Namatay siya sa aksidente. Halos hindi makapagsalita si Clarence. Hindi. Nanginginig ang kanyang boses habang bumagsak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Paano nangyari to? Paano nangyari? Napalood si Mrs. Stevenson sa tabi niya. Pinipilit siyang yakapin. Clarence, huwag mo sisihin ang sarili mo. Aksidente lang to. Walang may gusto sa nangyari. Pero kahit anong pagpapakalma ng mga magulang ni Anna, ang bigat sa dibdib ni Clarence ay hindi mawala. Naisip niya siya ang nagmamaneho. Siya ang may responsibilidad na dalhin sila ng ligtas sa ospital. Pero nangyari ang trahedya at ang pagmamahal ng kanyang buhay ay nawala. Habang umiiyak si Clarence, narinig niya muli ang boses ni Mrs. Stevenson. Pero Clarence, may isang milagro. Ang anak ninyo, buhay siya. Ang mga doktor, ginawa ang lahat para mailigtas siya. Nandito siya, isang malusog na baby girl. Pagkakita ni Clarence, sa maliit na sanggol na balot ng kumot at tahimik na natutulog, naglaho ang kalungkutan at saya. Nilapitan niya ang kanyang anak, pero ang bigat sa kanyang puso ay hindi pa rin mawala. Bakit siya? Bakit hindi si Anna ang naligtas? Dapat pareho sila rito. Naging mabigat ang mga sumunod na araw. Sa pagluluksa ni Clarence, ramdam niya ang presensya ni Anna sa bawat sulok ng kanilang buhay na magkasama. Ang mga magulang ni Anna ay nagluksa rin, ngunit hindi nila sinisi si Clarence. Sa halip, nagpakita sila ng suporta, inaalalayan siya sa pag-aalaga ng kanilang anak. Ngunit kahit anong gawin nila, si Clarence ay nanatiling puno ng pighati. Pinilit ni Clarence na bumangon para sa kanyang anak, pero gabi-gabi, habang tahimik ang paligid, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Kung naging mas maingat lang ako, kung hindi ako nagmadali. Paulit-ulit niyang iniisip. Sana kasama pa rin namin si Anna ngayon. Ngunit alam din niya, sa kabila ng lahat ng pagsisisi, ang kanilang anak ay nangangailangan sa kanya. Siya ang naiwan upang siguraduhin na ang kanilang anak ay lumaki na malusog, masaya at alam ang pagmamahal ng kanyang ina. Sa kabila ng sakit, may isang bagay na natitiyak si Clarence. Hindi siya susuko dahil ngayon siya na lang natitirang gabay ng kanilang anak. Nang ipanganak si Anne, si Clarence ay lubos na nagalak. Ngunit mabilis na lumipas ang mga masayang araw ng pagiging ama dahil sa sunod-sunod na responsibilidad sa trabaho. Sa kabila ng kanyang kalungkutan sa pagkawala ni Anna, naging abala siya sa pagpapatakbo ng negosyo
at ang pag-aalaga kay Anne ay naiwan sa mga kamay ng kanyang mga biyenan. Ang mga lolo at lola ni Anne ang nagsilbing magulang, gabay at kasama sa paglaki ng bata, habang si Clarence ay madalas wala sa paligid. Sa tuwing bumibisita si Clarence, mahahalata ang malamig na pagtrato ni Anne sa kanya. Dahil sa kanilang distansya, hindi sila nagkaroon ng malapit na relasyon bilang mag-ama. Lumaki si Anne na mas komportable sa mga lolo at lola niya at bihira siyang kausapin ni Clarence maliban na lamang sa mga formal na pangangamusta. Isang araw, dumating ang tawag mula sa head office sa Pilipinas. Kailangan bumalik ni Clarence sa bansa upang pamahalaan ang operasyon ng kanilang kumpanya. Dahil dito, kinailangan din niyang isama si Anne pabalik ng Pilipinas. Ngunit hindi naging madali ang pag-uusap nila tungkol dito. Anne, we need to move back to the Philippines. Sabi ni Clarence sa kanilang sala habang nakaupo si Anne sa harap niya, hawak ang tablet at naglalaro. Si Anne na halos hindi tumitingin sa kanya ay napakunot ng noo. I don't want to go to the Philippines, Dad. All my friends are here. Why can't I just stay with Grandma and Grandpa? I'm your father, Anne. You need to be with me. Matigas sa sagot ni Clarence, pilit na iniiwasan ang lungkot na nararamdaman sa bawat pagtuto ng anak. This is the best decision for us. Pero hindi sumagot si Anne. Sa halip, tumahimik siya at bumalik sa paglalaro ng tablet. Halatang hindi siya kumbinsido sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang magiging iba ang lahat sa Pilipinas at hindi niya gustong iwanan ang buhay na nakasanayan niya sa Amerika. Sa flight pabalik ng Pilipinas, tahimik si Anne. Nakatingin siya sa labas ng bintana, halatang hindi interesado sa anumang pag-uusap. Pilit na kinakausap siya ni Clarence pero hindi siya sumasagot. Anne, I know this is hard for you, but things will get better. Sabi ni Clarence, pilit na nagpapakalma. Ngunit si Anne ay nanatiling tahimik, nagtitimpi ng sama ng loob. Sa isip niya, hindi siya naaalagaan ng kanyang ama, kahit para saan pa pagsama niya sa Pilipinas kung hindi rin naman siya bibigyan ng atensyon. Nagtampo siya, hindi lamang dahil iniwan niya ang kanyang mga lolo at lola, kundi dahil pakiramdam niya ay napilitan lamang siya sa desisyong ito. Pagdating sa Pilipinas, mas lalong lumalim ang tampo ni Anne. Si Clarence, sa kabila ng kanyang intensyon na ayusin ang kanilang relasyon, ay muling binalot ng trabaho. Bumalik siya sa pagiging abala sa mga meeting at proyekto, at bihirang nagkaroon ng oras para kay Anne. Ang mga magulang ni Clarence na nasabik sa pagdating ng kanilang apo ang siyang nag-alaga kay Anne. Sila rin ang naging gabay niya habang sinisimulan niyang unti-unting matuto ng Tagalog at makibagay sa bagong kapaligiran. Isang gabi, habang nag-uusap sina Mang Leo at Aling Silya sa hapagkainan, nabanggit nila kay Clarence ang reklamo ng kanilang apo. Clarence, nagre-reklamo si Anne. Sabi ni Aling Silya, halata ang pag-aalala sa boses. Bakit mo pa raw siya sinama dito kung hindi mo rin siya masusubaybayan? Madalas siya magtanong kung bakit ka parating wala. Napatigil si Clarence sa pagkain. Alam niyang busy siya, pero hindi niya inakala na ganito kalalim ang epekto nito sa kanyang anak. Ma, alam mo naman na maraming trabaho ngayon. Tugon ni Clarence, pilit na iniwasang masaktan ng mga sinabi. Ginagawa ko naman ito para sa kanya, para sa kinabukasan namin. Anak, naiintindihan namin yan. Sabat ni Mang Leo. Pero bata pa si Anne, kailangan ka rin niya, hindi lang sa pinansyal na aspeto. Bigyan mo siya ng oras bago siya tuluyang lumayo sa'yo. Napatingin si Clarence sa lamesa. Pinipilit labanan ng bigat ng sitwasyon. Alam niya may pagkukulang siya, pero hindi niya alam kung paano ito babawiin. Bawat oras na ginugugol niya sa trabaho ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit unti-unti niya napagtanto na sa gitna ng paghahabol ng tagumpay, nawawala ang koneksyon nila ng kanyang anak. Lumipas sa mga taon, natuto na magsalita ng Tagalog si Anne. Ngunit ang pader sa pagitan nila ni Clarence ay tila lalong tumibay. Mas malapit pa rin si Anne sa kanyang mga lolo at lola kaysa sa sariling ama. Sa bawat pagtatangkad ni Clarence na makipag-usap, palagi may distansya at lamig sa mga sagot ng anak. Anne, let's go out this weekend. Mag-spend tayo ng time together. Isang araw ay alok ni Clarence, ngunit sinagot lang siya ni Anne na maikli. Busy ako, Dad. Maybe next time. Habang dumadaan ang panahon, naging mas mahirap para kay Clarence na bumawi. Ang trabaho at ang responsibilidad bilang isang bilyonaryo ay lalong pumigil sa kanya
upang ayusin ang relasyon nila ni Anne. Sa bawat pagkukulang, lalong lumalayo ang damdamin ng kanyang anak. At si Clarence ay naiwan na lamang na nagtatanong sa sarili kung kailan niya ito mababawi o kung may pag-asa pa bang mapatawad siya ni Anne. Sa edad na 52, si Clarence ay matagumpay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, maliban sa kanyang relasyon sa anak na si Anne. Bagamat binigyan niya si Anne ng lahat ng pangangailangan nito mula sa edukasyon hanggang sa mga material na bagay, alam niya hindi sapat iyon upang mapunan ang kakulangan ng kanilang relasyon. Ang tanging impormasyon na mayroon si Clarence tungkol sa anak ay mula sa kanyang mga magulang. Alam niyang college student na si Anne at madalas ito nagvo-volunteer sa mga homeless shelters at rehabilitation centers. Ngunit sa kabila ng mga detalyeng ito, ang personal na ugnayan nila ay tila nawala na ng tuluyan. Madalas nagsisisi si Clarence sa tuwing naiisip ang kanyang anak. Minsan, habang mag-isa siya sa kanyang opisina, iniisip niya ang mga sandaling pinalampas niya, mga pagkakataong maaari sana nilang gawing mas malapit ang kanilang relasyon. Subalit sa bawat ng kanyang bumawi, nararamdaman niya ang malamig na pader sa pagitan nila ni Anne. Isang araw, habang abala si Clarence sa isang meeting, tumunog ang kanyang telepono. Napansin niyang tawag ito mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit dahil madalas na nakakatanggap siya ng mga tawag mula sa mga kliyente, agad niya itong sinagot. "Hello? This is Clarence Reyes speaking." Bungad niya sa telepono. "Mr. Reyes?" Tanong na nasa kabilang linya at may kabang bumalot sa boses. "This is from St. Luke's Medical Center. We're calling about your daughter, Anne Reyes. She was brought in after an incident." Napatayo si Clarence, nanlaki ang mga mata at agad na tinanong. "Ano po nangyari? Anong klaseng insidente?" "Mr. Reyes, your daughter was attacked in a robbery. She was stabbed. We need you to come to the hospital immediately." Mabilis na tumakbo ang kaba sa katawan ni Clarence. Ibinagsak niya ang telepono at halos walang narinig mula sa mga kasamahan niya. Agad siya nagmaneho patungong ospital. Hawak-hawak ang manibela na nanginginig sa takot. Bumabalik sa kanya ang alaala ng aksidente kay Anna, kung saan hindi niya ito nasamahan sa mga huling sandali dahil nawalan siya ng malay. Hindi na muling mauulit iyon. Pilit niya iniisip habang binibilisan ang takbo ng sasakyan. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng mga doktor na may mga lungkot sa kanilang mga mata. Hindi na kailangan magsalita pa. Naramdaman agad ni Clarence ang malamig na katotohanan. "I'm sorry, Mr. Reyes." Mahina at maingat na sabi ng doktor. "We did everything we could, but your daughter, she's gone." Parang nawala ang buong mundo kay Clarence. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at halos bumagsak siya sa sahig. "Anne, hindi." Bulong niya, halos walang boses. Pilit niyang hinahanap ang isang katotohanan na magpapabulaan sa sinasabi ng doktor. Ngunit wala na si Anne. Dinala siya sa kwarto kung saan nakahiga ang katawan ng kanyang anak. Hindi niya matignan agad sapagkat bumalik ang lahat ng sakit noong namatay si Anna. Parehong senaryo, parehong pagkawala. Si Anna namatay habang wala siya at ngayon si Anne ang nag-iisang anak na naiwan, pumanaw rin nang hindi niya ito nakakasama. Lumapit si Clarence sa katawan ni Anne. Kinuha ang malamig na kamay ng anak at nagsimulang humagulgol ng iyak. Lahat ng salitang hindi niya nasabi, lahat ng pagmamahal na hindi niya naiparamdam, lahat ng oras na nasayang, lahat ng ito ay bumuhos sa mga luha niya. "I'm sorry, Anne. I'm so sorry." Paulit-ulit niyang bulong habang humahawak sa kamay ng anak. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na kumikilos si Clarence. Naging tahimik ang kanilang tahanan, puno ng lungkot at bighati. Halos hindi siya makakain o makatulog. Sa loob ng kanyang silid, iniisip niyang wakasan ang lahat ng ito. Ang sakit, ang pangungulila, ang pagsisisi. Walang saysay ang kanyang yaman, ang tagumpay o ang lahat ng naipundar niya. Wala na si Anne, wala na ang dahilan ng kanyang pag-asa. Isang gabi, habang nakahiga at tinitignan ang mga litrato ni Anne, nahanap ni Clarence ang isang lumang larawan ng kanyang pamilya kasama si Anna. Sobrang bigat na loob niya, halos wala na siyang ibang makita kundi ang masasamang alaala. Naisip niya, ano pa bang silbi ng buhay ko? Kung wala na si Anna at Anne, hindi ko na kaya magpatuloy. Ngunit bago pa siya makagawa ng desisyon, dumating ang kanyang mga magulang sa silid niya. "Clarence, anak," sabi ni Aling Celia, halatang puno ng pag-aalala ang boses.
Alam naming mabigat ang pinagdadaanan mo, pero hindi ito ang tamang paraan. Tumabi si Mang Leo, ang kanyang ama, at mahigpit na hinawakan ang balikat niya. Anak, hindi pa tapos ang lahat. Alam kong sobrang sakit na mawala si Ann, pero kailangan mo magpatuloy. Hindi ikaw ang may kasalanan sa nangyari. Pero Ma, paano ako magpapatuloy? Wala na si Ann. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad. Hindi ko siya napangalagaan. Pareho lang kay Ana. Sabi ni Clarence, umiiyak at nanghihina. Huwag mo sisihin ang sarili mo, anak. Ginawa mo ang lahat ng kaya mo para sa kanila. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ipagpatuloy ang buhay, hindi para sa'yo, kundi para sa alaala nila. Mahal ka ni Ana at ni Ann. Hindi nila gugustuhin tapusin mo ang buhay mo ng ganito. Sabi ni Aling Silya habang umiiyak din. Unti-unti si Clarence ay napagtanto na hindi natatapos ang lahat sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Bagamat puno ng sakit at pagsisisi, kailangan niya mabuhay. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa sarili niya at sa mga taong patuloy na nagmamahal sa kanya. Pagkaraan ng ilang taon ng pagdadalamhati at pagsisisi, nagdesisyon si Clarence na bumalik sa mundo ng mga volunteer work. Hindi lamang sa trabaho niya ay binuhos ang kanyang oras, kundi sa mga kawanggawa na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Isang bagay na mahalaga kay Ann noong nabubuhay pa ito. Alam niya sa ganitong paraan, may ipagpapatuloy niya ang adikain ng kanyang anak, kahit pa hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na ayusin ang kanilang relasyon. 5 taon na lumipas mula nang pumanaw si Ann. Sa araw na iyon, tulad ng dati, kasama si Clarence sa isang grupo ng mga volunteer na namamahagi ng pagkain, tubig, banig at mga damit sa mga pulubi sa isang kalye sa Maynila. Habang nag-aabot siya ng mga supot ng pagkain, napansin niya ang isang pulubing nakahiga sa gilid ng daan. Naputol ang atensyon niya sa mga kasama na mapansin ang isang pamilyar na imahe sa dibdib ng pulubi, isang tato na may muka. Lumapit si Clarence, dahan-dahan tinignan ang tato na mas malapitan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mukha ito ni Ann, mukha ng kanyang anak na matagal nang pumanaw. Ang mga mata, ang mga ngiti, lahat ng detalye ay eksaktong kapareho ng larawan ng kanyang anak na nakaukit sa kanyang alaala. Sandaling nagtulala si Clarence bago marahang ginising ang pulubi. Kuya, gising po. May dala kaming pagkain para sa inyo. May hinang sabi ni Clarence, sabay abot ang mga supot ng pagkain at tubig. Dahan-dahang dumilat ang pulubi at tumango. Tinanggap ang pagkain mula kay Clarence. Ngunit hindi maalis si Clarence ang tanong sa kanyang isip. Kuya, tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Sino po yung nasa tattoo ninyo? Napatingin ang pulubi sa kanyang dibdib at ngumiti ng bahagya. Halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Siya. Siya yung babae na dati namin kasama sa shelter. Isa siya sa mga nagvo-volunteer doon. Hindi ko makakalimutan ang pagmamalasakit niya sa mga katulad naming pulubi. Napakunot ang noon ni Clarence. Bakit po ninyo siya pinatato? Nagpakawala ng malalim na hininga ang pulubi. Nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bait niya sa amin. Iba siya. Hindi lang siya basta nagbibigay ng pagkain o damit. Nakikipag-usap siya, nakikinig. Sa kabila na lahat ng hirap namin, pinaparamdam niya na may halaga kami. Alam kong walang pag-asa na maging kami, pero nakuha niya ang puso ko. Kaya pinatuto ko siya sa dibdib ko para alalahanin na may isang tao nagbigay ng malasakit sa akin sa ganitong paraan. Napayuko si Clarence, mas lalong nadurog ang kanyang puso. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanya? Bakit hindi na siya bumalik? Napatingin ang pulubi sa malayo. Hindi ko alam. Matagal na rin mula nang huli ko siya makita. Ang alam ko lang, nagsara na ang shelter. At simula noon, wala nang balita tungkol sa kanya. Tahimik si Clarence ng ilang sandali bago niya sinabi. Anak ko siya. Si Ann ang pangalan niya. Pumanaw siya 5 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ng pulubi sa narinig at napuno ng lungkot. Seryoso ka, boss? Siya pala ang anak mo? Tumango si Clarence habang pilit na pinipigil ang pighati sa kanyang tinig. Oo, siya ang anak ko. Hindi na siya nakabalik dahil may nangyari sa kanya. Sinaksak siya noong hinold up siya.
Pumanaw siya bago pa man ako makarating sa ospital. Tahimik na tumango ang pulubi, tila nararamdaman din ang bigat na pagkawala ni Ann. Nakakalungkot marinig yan, boss. Isa siya sa mga pinakamabuting taong nakilala ko. Hindi lang sa pagbibigay ng tulong, kundi sa paraan na pakikitungo niya sa amin. Habang nagsasalita ang pulubi, muling naramdaman ni Clarence ang kirot sa kanyang dibdib. Masakit para sa kanya na marinig na ang ibang tao ay mas nakakakilala pa sa kanyang anak kaysa sa kanya. At masakit na sa mga taong nakapaligid kay Ann, siya pa mismo, bilang ama, ang nagkulang sa pagbibigay ng atensyon at pagmamahal na nararapat para sa kanya. Napagtanto ni Clarence habang nakikinig sa kwento ng pulubi na sa lahat ng kanyang mga pagsisisi at pagdaramdam, ang pinakamalaking kakulangan ay hindi ang kakulangan sa material na bagay, kundi sa oras at gabay na dapat niyang ibinigay sa kanyang anak. Nakakapanlumo na sa mga huling taon ni Ann, mas naramdaman pa ng mga taong tinutulungan niya ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao kaysa sa sarili niyang ama. Nang umalis si Clarence mula sa kalsadang iyon, may bagong bigat sa kanyang puso. Isang bigat na puno ng pagsisisi, ngunit kasabay din ang muling pagtutok sa paggawa ng tama. Alam niyang huli na para kay Ann, ngunit gagawin niya ang lahat upang mabuhay ayon sa alaala ng kanyang anak. Isang anak na nagbigay ng pagmamahal sa mga taong walang-wala, at isang ama na natutunan, bagamat huli na, ang tunay na halaga ng pagkalinga at panahon. Matapos marinig ang kwento ng pulubi tungkol kay Ann, unting-unting nagising si Clarence sa katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Hindi lamang siya nawalan ng anak, nawala rin ng pagkakataon na ipakita kung gaano niya ito kamahal. Pero sa halip na lamunin ng panghihinayang, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang yaman at impluwensya upang gawin ang dapat sana ay ginawa niya noon pa. Gagawin niya ang lahat para mabuhay ang alaala ni Ann, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang pangalan, kundi sa mga buhay na kanyang matutulungan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang maghanap si Clarence ng mga paraan upang masigit pa niya matulungan ang mga pulubi na dating tinutulungan ng kanyang anak. Napagdesisyonan niyang itayo ang isang bagong shelter, mas malaki, mas organisado, at mas pangmatagalan. Nakipag-ugnayan siya sa mga arkitekto, mga lokal na pamahalaan, at iba't ibang institusyon upang maitayo ang Ann Reyes Memorial Shelter, isang tahanan para sa mga walang matuluyan. Gamit ang sarili niyang pondo, binuo niya ang isang lugar na hindi lang magbibigay ng pansamantalang tirahan, kundi maghahatid din ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa. Gusto ko po, hindi lang matutuluyan ang ibigay natin sa kanila, paliwanag ni Clarence sa kanyang mga tauhan habang pinaplano ang shelter. Dapat, bigyan din natin sila ng oportunidad na bumangon. Hindi sapat na tulungan lang sila makaraos araw-araw. Kailangan nila magkaroon ng dahilan para mabuhay muli. Dahil dito, inisip ni Clarence na bukod sa shelter, bibigyan niya rin ang mga residente nito ng pagkakataon na magtrabaho. Nakipag-ugnayan siya sa mga factory na pagmamayari ng kanilang kumpanya at nagpa-hire ng mga dating pulubi bilang mga manggagawa. Sinigurado niya makakakuha sila ng tamang pagsasanay at suportang kailangan upang muling makabangon at makahanap ng sariling pagkakakitaan. Gusto ko kayong tulungan, sabi ni Clarence sa isang grupo ng mga bagong residente ng shelter. Pero ang tunay na tulong ay hindi sa pagbibigay lamang ng pagkain o tulugan. Gusto kong bigyan kayo ng pagkakataon na mabuhay muli, na magkaroon ng trabaho, na makapagsimula ng bagong buhay. Marami sa kanila ang lumuha, hindi makapaniwala na may isang taong tulad ni Clarence na hindi lamang nagbibigay ng pisikal na tulong, kundi pati na rin ang pagkakataon na makabangon. Maraming salamat, sir. Hindi namin alam kung paano magpapasalamat, sabi ng isa sa mga bagong empleyado ng kanyang factory. Ngumiti si Clarence, ngunit sa loob-loob niya, ang bawat hakbang na ginagawa niya ay hindi lamang para sa mga taong tinutulungan niya ngayon, kundi para sa alaala ni Ann. Sa tuwing tumutulong siya, naiisip niya ang kanyang anak, ang mga bagay na hindi niya naibigay noong nabubuhay pa ito. At sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman niya na kahit papaano, sa kabila na lahat ng pagkukulang, bumabangon siya muli sa kanyang mga pagkakamali. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti na nagiging matagumpay ang kanyang proyekto. Marami ng mga dating pulubi ang ngayon ay nakakatayo na sa kanilang sariling mga paa. Nakakalabas sila mula sa anino ng kawalan at nakakapagsimula ng bagong buhay. Dinalaw ni Clarence sa mga factory kung saan nagtatrabaho ang mga dating taga-shelter. Kitang-kita niya ang pagbabago sa kanilang mga mata. Mula sa kawalan ng pag-asa
ngayon ay puno na ng determinasyon. Salamat po ulit, Sir Clarence. Sabi ng isa sa mga dating pulubi na ngayon ay isa ng